Hello everyone! So eto na po ulit tayo sa Flower Festival. So ngayon ang ipapakita kong tutorial sa inyo ay hindi na bago, luma na ito. Pero gagawan ulit natin ng bagong tutorial para doon sa mga nagtatanong kung paano daw po ba kapag milk cotton yarn ang gagamitin. Kaya naman ihanda na po natin ang ating 5-ply milk cotton yarn, 3mm hook, 2mm floral wire, stitch marker, fiber fill, needle, glue gun with glue stick of course. At syempre, kailangan din po natin ng floral tape. At kung meron mang kulang sa aking mga sinabi, pakicheck na lang po sa description box ng video na to ang ating listahan. Ilalagay ko din po ang shop link kung saan kayo pwedeng makabili ng mga materyales. Let's start! Iposisyon na natin ang ating yarn sa ating mga daliri. At pagkatapos ay gumawa tayo ng magic ring. So ganito ang paggawa ko ng magic ring. Peace sign first. And then ilagay mo yung dalawang daliri sa ilalim ng ating yarn. Ilagay mo ang iyong thumb dito sa ibabaw. At i-twist mo ito ng papunta sa iyong direksyon. So makikita natin na yung tail ay nasa ilalim na bahagi nitong yarn na ito. Ipasok natin ang hook dito sa butas at kunin ang yarn. Ngayon, nakagawa na tayo ng simpleng magic ring. Sa first round ng ating tulip, kailangan natin ng 9 stitches. So, chain 1 to begin our first round. And then, work on 8 single crochet. This is the first single crochet. Second. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So meron na po tayong total of 8 single crochet plus yung chain na ginawa natin kanina. Ngayon meron na tayong total of 9 stitches. Okay? So hilahin na natin yung tail to close up the ring, pero hindi natin siya isasarado ng husto. Mag-iwan tayo ng butas na may sukat na 2 mm. Okay? Para dyan natin itutusok yung ating stem. Natapos na natin ang first round. So for the second round, kailangan natin ng 9 increase. Paano po tayo mag-i-increase? Sa isang butas, kailangan nating maglagay ng 2 single crochet. At dahil ito yung ating first top chain, dito tayo gagawa ng unang increase. So continuous stitch po tayo, hindi tayo magi-slip stitch para malinis ang ating tulip. So let's work on 2 single crochet, 1 and 2. Sa first single crochet ng ating second round, ilagay natin ang stitch marker. Meron na tayong 1 increase, so kailangan na lang natin ng 8 increase. 1 increase in each hole. Okay? So habang ginagawa na po natin yung ating stitches, itinatago na rin po natin yung ating tail. Second increase. Third increase, fourth increase, five, 6, 7, 8, 9. At yung pang last, pang 9 at pang last na increase ay doon natin ilalagay sa may stitch marker. Tanggalin ang stitch marker
and work on 2 single crochet into the same stitch. So this is the last one, and 9th increase. Ayan. So tingnan ninyong mabuti kung maganda ba yung naging likod ng ating ginagawa. Make sure na hindi siya kulukulubot dahil ito ang magiging front natin mamaya. Okay? So sa first round, we have total of 9 single crochet. Second round, we have total of 18 single crochet kasi meron tayong 9 increase. Okay? So for the third round, the pattern will be 1 single crochet and increase. So ang ibig sabihin nun, 1 single crochet sa isang stitch and 2 single crochet sa isang stitch. Gawin natin siya 9 times. Okay? Ilagay natin ang tail dito sa harapan bago tayo gumawa ng third round. Okay? So dito sa stitch na to, let's make 1 single crochet. Ilagay na natin ang stitch marker sa kauna-unahang single crochet para sa third round. Para sa susunod na stitch, let's increase. So let's work on 2 single crochet in 1 stitch. 1 and 2. Uulitin lang natin yung pattern na 1 single crochet and increase sa mga susunod na holes or stitches. So let's do it again. 1 single crochet and increase. 1 and 2 single crochet in 1 stitch. That's 2 sets already. Meron na tayong 2 sets of single crochet and increase. Pagpatuloy natin siyang gawin hanggang makarating tayo sa stitch marker. Nandito na tayo malapit sa stitch marker. Gagawin na natin yung last set of our single crochet and increase. So ito yon, last single crochet and increase dun sa may stitch marker. 1 and 2. Meron na tayong 3 rounds of single crochet. First round, total of 9 stitches. Second round, total of 18 stitches. At sa third round, total of 27 stitches. Pagdating sa part na to, napakadali na lamang kasi ang gagawin natin ay single crochet na lang in every stitch. Okay? So this is continuous single crochet. Pwede mong lagyan ng stitch marker itong part na to. At habang tinatrabaho mo yung single crochet, pataas, ilipat mo na lang ng ilipat yung stitch marker para matandaan mo kung saan mo puputulin ang yarn. Okay? So tuloy-tuloy lamang po, single crochet all the way up. Hanggang sa tuluyan na nating matapos o mabuo ang ating tulip flower or tulip flower. Kumpletuhin ang 13 rounds of single crochet. At ganito ang magiging itsura niya. Ayan. So bilangin natin siya starting from here. Dito kung saan tayo continuous stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay? So 13 rounds lang ang gagawin natin. At pagkatapos niyan, pwede na natin siyang lagyan ng fiber fill. So i-stretch muna natin itong ating ginawa. Yan. And then baliktarin natin siya. Kasi mas gusto ko yung design ng pattern sa loob. Okay? Lagyan na natin siya ng fiber fill. Siyempre, kapag nag-cut the yarn kayo mga kapatid, haba-habaan nyo na po yung tali. Okay? Para yun na yung ating ipang tatahi. So, busugin mo sa pagmamahal. Charot! Busugin mo ng fiber fill itong ating tulip na ito. Yan. Kailangan na yung pwesto ng fiber fill ay nagsisiksikan dito sa may ilalim. Okay? Sa ilalim na bahagi. Pwede na ba ito? At pagkatapos nito, tahiin na lang natin.
Syempre, ayusin lang natin siya, pindot-pindutin para gumanda. Yan. So, napakasimple lang po ng ating pattern para sa tulip na ito. Paano naman po natin siya lalagyan ng stem? Napakadali lang. Gamitan po natin ang ating glue gun with glue stick. Ayan. At pagkatapos ko pong lagyan ng glue yan, iboblow-blow ko muna at aking ifi-finger. Charot! Hahawakan ko siya para naman ipantay yung inilagay kong glue stick. Ayan. Patuyuin lang po natin ang glue stick at pagkatapos pwede na natin siyang balutan ng floral tape. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre gagawin ko din ng tutorial yung magandang sunflower ni Madam Charot. Okay? Bye-bye!